Today is our 11th year anniversary. Hello mga ka-POV! Meron pong nagtanong sa akin. Ang tanong niya ay ito. Ano po bang love story niyo ng asawa mo? Well, para sa'yo to. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya. Yung sagot ko ay ito na. Ang love story namin ng asawa ko ay hindi naman extraordinary. To cut the story short, kami naging mag-boyfriend or mag-girlfriend. Diretso na siyang nag-propose sa akin. Kasi hindi na rin kami bata eh. 30 plus na. So ano pa bang gagawin? Besides, prinangka ko siya. Actually, lahat ng nanliligaw sa akin nung mga edad na akong 30 plus, prinaprangka ko. Tinatanong ko, ang tanong ko parate, ano bang intention mo? Gagawin mo lang ba akong girlfriend or seryosohan ka na? Seryosohan meaning kung magsisettle down na or mag-aasawa na, ganun. Siyempre gusto lang nun makascore. Gusto lang din mag-girlfriend. Tapos, alam mo yun, alam mo na, after pakwan, wala na, babush na. So anyway, since nasa edad na rin naman kami, prangkahan na, sabi ko kung seryoso yung intention mo, then hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ayoko na akong girlfriend kasi kung girlfriend lang yung hanap mo, maghanap ka na ng iba kasi pang seryosohan na ako. Ganon ako kaprangka. Ayoko din namang sayangin yung time ko na mag-invest ng feelings, mag-invest ng time. Then eventually, hindi din naman pala kami. Hindi po ba? Anyway, today is our 11th year anniversary. Imagine that, 11 years na pala kami. Naalala ko pa noon, bago kami ikasal, ang sabi sa amin ni Lola Anda, actually grandmother siya ng asawa ko. Ang sabi niya sa amin, ang pag-aasawaan niya ay para sa mga mahabang pasensya at mahabang pagtitiis. Hindi ko po naintindihan kung anong ibig niyang sabihin nung time na yun. Kasi syempre, di ko pa naman nararanasan yung sinasabi niya. Kasi that time, napaisip ako, ano kayang ibig sabihin ni Lola Anda na ang pag-aasawa ay hanggang kailan ka makakapagtiis. So ngayon, masasagot ko na ngayon na naintindihan ko na ang ibig sabihin ni Lola Anda sa ang pag-aasawa ay hanggang kailan ka makakapagtiis. Naintindihan ko na ang pag-aasawa pala, hindi mo naman araw-araw mamahalin yung asawa mo. Hindi mo araw-araw magugustuhan ang asawa mo. At lalong-lalo na, hindi araw-araw happy kayo. So, mix up of everything. At saka ang pag-aasawa ay para sa mga matatapang lang. Matatapang kasi, kung hindi buo ang loob mo, wala, maghihiwalay din kayo. At naniniwala ako na maraming naghihiwalay na mag-asawa. Kagaya ni Moira De La Torre at ni Jason Hernandez. Diba, ilang years lang sila, naghiwalay na sila. Well, hindi ko sila pwedeng i-judge kung anong dahilan nila naghiwalay. Whatever reasons, decision nila yon. Sila Moira De La Torre at si Jason Hernandez, Tom Rodriguez at saka si Carla Avellana. Ganun din, naghiwalay sila, di ba? Although hindi naman malinaw yung reason kung bakit sila naghiwalay, karapatan nila yun. At ayoko din i-judge kung bakit naghiwalay sila. Anyway, either man artista yan or normal na tao, marami din naman talagang naghihiwalay in different reasons. It depends din talaga sa mga rason kung anong mga hindi nila napagkasunduan. Pero naalala ko yung Alexander the Great. Ito daw si Alexander the Great. Kapag may gyera, ang instruction niya parate ay sunugin ang tulay. Alam niyo po ba bakit ang instruction niya parate ay sunugin ang tulay? Para kapag nasa digmaan na sila, no retreat, no surrender. Ang tanging gagawin lang ng mga soldier ay makipaglaban hanggang kamatayan.
wala na silang uurungan kasi wala nang tulay. So, dalawa lang pagpipilian nila, either lumaban or mamatay. Kaya naging successful si Alexander the Great as a king kasi yun ang pinatupad niya sa mga sundalo niya. Sa bawat digmaan, sinusunog nila yung tulay para nga naman wala nang atrasan. Either makipaglaban ka or mamatay. Yun lang, kailangan manalo sila sa digmaan. Kasi if not, wala silang choice, wala na silang uurungan, wala nang tulay. 'Di ba? Kung i-apply natin yun sa marriage, pwede. Kapag nag-asawa tayo, isipin natin na wala na tayong uurungan, wala na tayong option. Karamihan ng naghihiwalay kasi iniisip nila, may option pa kami. Pwede pa kaming makahanap ng iba. Lalo yung mga lalaki, pwede pa silang maghanap ng ibang aasawahin. O di kaya yung babae, pwede pang mag-isip, okay lang maghiwalay. Anyway, pwede naman palitan. Pero kung siguro yung isip natin kapag tayo'y nag-asawa at ikinasal, na wala ng uurungan kagaya ng pamumuno ni Alexander the Great, palagi ko walang maghihiwalay. Kasi yun lang ang option mo. Either i-work out yung marriage or talagang gagawin mo lahat kasi wala nang urungan. Yun na yun. At kapag may mga anak na, yun ang nagiging glue sa relationship ng mag-asawa. Malaking bagay yung mga anak. Nagiging bond yun sa marriage. Kaya siguro si Moira at saka si Carla Abellana nakipaghiwalay kasi wala namang magbaband sa kanila eh. Good thing wala silang mga anak. Although hindi ko naman sinasabi na yung kapag may anak hindi na maghihiwalay, we cannot tell. Kasi as yung sinabi ko nga kanina, hindi natin alam kung anong reason. There's a lot of reason. At iginagalang ko naman yung mga reason na yon. Ang sinasabi ko ay yung side ko. At wala din naman talagang perfect relationship. Walang perfect marriage. Walang perfect family. May mga times talaga na visit ka. Pero hindi naman kasi sinabi ni God na kapag nag-asawa ay puro lang kaligayahan, happiness, or joy. Pag ikinasal ka at nag-asawa ka, kaakibat dun yung responsibility, yung sacrifices, yung love, and most especially yung respect. Kasi pag nawala na yung respect, parang wala na lahat. Advice ko din sa mga magsisettle down pa lang, huwag niyong i-expect na ang marriage ay full of bliss. Ang marriage ay puro happiness. Kasi hindi yun totoo. Mix up of everything. May mga stages yan eh. Mai-encounter nyo. Kapag bago pa lang, yung nasa honeymoon stage pa kayo, adjustment, and then later on, may mga madidiscover kang ugali ng asawa mo na hindi mo pa pala siya kilala. Every day, you are learning to know each other. You are learning to adjust to each other. Marami din naghihiwalay dahil sa pride. Kapag pinasukan na yung relationship ng pride, yun na, wala na, tapos na. Kaya kailangan din si God parate. We have to pray always para gabayan tayo. Kasi without God, yung foundation ng family or yung foundation ng relationship in marriage ay magko-collapse. Everything that we encounter in life, everything na nararanasan natin ay test. Test kung papasa tayo sa mga binibigay sa atin or tinatapon sa atin araw-araw. So every day is an exam. It's up to us kung paano natin sasagutin yung exam every day. Batiin nyo naman kami ng happy anniversary. It's our 11th year anniversary actually. So, yun lang mai-impart ko sa 11 years naming mag-asawa. Hopefully may napulot din kayo sa mga sinabi ko. Thank you so much mga ka-POV!